Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas. Ito yung kanyang Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, Yes, ma'am. damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ang atin pong oras ay 5:08 ng hapon. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Richard Vargas. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao at syempre po sa lahat po ng mga nakatutok dito, sa lahat po ng naaabot ng live stream na to. Team Live o Replay man po kayo. Ako naman po si Eric Vocal mula po sa Department of Budget and Management at welcome po dito sa Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
Ang ating pong programa, mga kababayan, ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at napapakinggan din po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong radyo sa AM band. At sabayan din po tayong napapanood sa mga gumagamit po ng TV Plus. Channel 3 po tayo, habang channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit ng GMA Affordabox. At syempre, live din tayo sa Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM, at syempre po sa page po ni Yusek Goddess Hope Libiran. Yan, at as always, partner, siksik pa rin sa balita at impormasyon ang hatid natin ngayong hapon dahil marami po kayong aabangan. Naku, tama ka dyan, Richard. No? Katatapos lang ng eleksyon at ating nasaksihan yung mga sari-saring mga pinaggagawa o halimbawa diskarte ng bawat kandidato sa pangangampanya. Oo. Eric, kapag budget na ang usapan, paano nga ba pumapasok ang epektibong campaign finance management sa paglalatag ng intensyon at maayos na plataporma para sa ating mga kababayan? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang social media influencer at isa sa mga lumahok sa 2025 senatorial elections nitong midterm elections na si Mr. Mark Louie Gamboa, na magbabahagi ng kanyang mga karanasan sa pangangasiwa ng sariling campaign resources dito nga sa nabanggit mo nga, partner, sa kakatapos lang natin na halalan. Correct. Pero Eric, bago yan, magbalitaan muna tayo. Heto na, narito na ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. Muling kinilala si Department of Budget and Management Secretary Amenah F. Pangandaman bilang isa sa mga top-performing cabinet secretary sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakuha ni Secretary Mina ang top 2 spot na may 91% job performance rating sa Boses ng Bayan Survey ng RP Mission and Development Foundation Inc. o RPMD dahil sa kanyang patuloy na pagsusulong ng bukas, tapat at episyenteng pamamahala ng national budget. Patunay lamang ito na hindi matatawarang pagsisikap ng kalihim ng DBM at ng buong ahensya upang suportahan ang mga adhikain ng gobyerno tungo sa pag-unlad ng bansa. Isinagawa ang RPMD ang Independent Non-Commissioned Survey sa buong calendar year ng taong 2024. At sa kaugnay na balita, syempre hindi rin nagpahuli ang main anchor ng programang Usapang Budget Natin at Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran dahil nakuha niya ang top spot bilang top performer sa Government Communicator sa survey ng Boses ng Bayan, RP Mission and Development Foundation Inc. o RPMD sa unang quarter ng 2025. Nakakuha po ng 88.7% performance score si Yusek Goddess dahil sa kanyang malinaw na pagpapaliwanag ng mga pulisiya sa budget at mga komplikadong usaping piskal sa paraang naintindihan po ng karaniwang Pilipino. Isinagawa po ang survey noong April 1 hanggang 7, 2025 na sumasakop sa unang quarter ng 2025. Congratulations po, Yusek Goddess. Oras sa buong bansa, 5:13 ng hapon. Sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Department of Budget and Management Secretary at Philippine Open Government Partnership Chairperson Amenah F. Pangandaman ang pagsisimula ng Open Gov Week 2025 noong ika-19 ng Mayo sa Quezon City. Ibinida ni Sec Mina ang mahalagang na pagtagumpayan sa pagsusulong ng OGP agenda sa mga nakalipas na taon. Kabilang rito ang implementasyon ng Freedom of Information Ordinances sa mga nasa 88 na local government units o LGUs sa bansa. Binigyang diin ng kalihim na dapat alalahanin ang selebrasyon na ang open government ay higit pa sa concept o campaign. Ito ay movement na haligi ng bagong Pilipinas, a nation that thrives through transparent governance, accountable leadership, and active citizen participation. Ito ay saad ni Sec Mina. Ibinahagi naman ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na keynote speaker sa opening ceremony sa kanyang
speech ang kahalagahan ng pagtataguyod ng open government sa mga munisipalidad upang makapaghatid ng mas mahusay na serbisyo sa serbisyo publiko. Nagsimula nitong Lunes at magtatapos ngayong araw ang mga aktibidad para sa Open Government Week kung saan nakibahagi ang mga kinatawan mula sa national at local government, gayon din ang mga civil society organizations. At sa kaugnay na balita, lumagda sina Department of Budget and Management Secretary Amena Mina E. Pangandaman, Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at University of the Philippines President Attorney Angelo Jimenez sa isang Memorandum of Understanding para sa Digital Information for Monitoring and Evaluation Project o DIME noong ika-20 ng Mayo bilang bahagi po yan ng selebrasyon ng Open Gov Week 2025. Layon po ng kasunduan ng mas mahusay, transparent at responsableng pagpapatupad ng mga infrastructure projects para sa publiko. Binigyang diin ni Sec Mina ang kalagahan ng kolaborasyong ito sa buhay ng bawat Pilipino. Sa pamamagitan po ng Project DIME, malayang masusubaybayan ng publiko ang status at mahalagang updates sa mga proyekto ng iba't ibang ahensya. Ayon kay Sec Mina, ito ang tugon ng pamahalaan sa Open Government Challenge. Lumagda rin sa MOU sina DBM Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca del Rosario, DPWH Undersecretary Ador Canlas, UP Vice President for Digital Transformation Peter C. at Dr. Alfredo Mahar Francisco Lagmay. At sa iba pang mga balita, inaprubahan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman ang paglikha ng 16,000 na bagong teaching positions sa public schools para sa school year 2025-2026. Alinsunod ito sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng edukasyon at siguraduhin na ang sapat na manpower sa pampublikong mga paaralan. Ang 16,000 na bagong teaching positions ay bahagi ng first tranche ng 20,000 positions na target na punan ngayong taon. Kasama sa mga inaprubahang position ang 15,343 Teacher 1 post na may salary grade 11 at 157 Special Science Teachers na may salary grade 13 at 500 Special Education or SPED Teachers na may katumbas na salary grade 14. Binigyang diin ni Sec Mina na suportado ng DBM ang pagbibigay prioridad ng gobyerno sa kapakanan ng ating mga guro kasabay ng pagtiyak na bawat bata ay may teacher na tututok at handang tumulong sa kanilang pag-aaral dahil seryoso ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa hangaring mapaganda ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ang 4.1 ang 4.194 billion na kinakailangan upang pondohan ang mga bagong item ay manggagaling sa built-in appropriations ng DepEd sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act na partikular na nakalaan para sa hiring ng mga bagong school personnel. Sa kaugnay pa ring balita, inaprubahan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina E. Pangandaman ang kabuuang 10,000 non-teaching positions upang dagdagan ang mga kasulukuyang mga manggagawa sa edukasyon sa buong bansa. Alinsunod po ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng sektor ng edukasyon. Pagkumpirma ni Sec Mina, masaya siya sa pag-aproba sa kabuuang 10,000 non-teaching positions upang makapagbigay itong suporta sa mga guro. Bukod pa ito sa 16,000 newly created teaching positions sa public schools para sa school year 2025 to 2026. Ang mga aprobadong posisyon ay para sa mga Administrative Officer 2 na may salary grade 11 na ipamamahagi sa paaralan ng elementarya, junior high school at senior high school sa lahat ng rehiyon sa bansa. Binigyang diin ng Budget Secretary na katuparan ito sa pangako ni Pangulong Marcos na bibigyan ng kinakailangang suporta ang ating mga guro para padaliin ang kanilang mga trabaho upang makapag-focus sa pagbibigay ng dekalidad na pagtuturo ng mga guro. Kaya't dinagdagan ng mga non-teaching personnels para bawasan ang load ng trabaho sa kanila na malaking tulong para sa kanilang mental health at overall well-being. Ang mga
kaukulang DBM Regional Offices ang maglalabas po ng katumbas na Notice of Organization, Staffing at Compensation Action o NOSCA ng didirekta po sa DepEd Schools Division Offices batay po sa deployment report na isinumite ng DepEd. Oras sa buong Pilipinas, 5:15 sa kaugnay pa rin na balita. Inaprubahan ni Department of Budget and Management Secretary Amenna Pangandaman ang karagdagang 1,000 election allowance para sa mga gurong nagsilbing poll workers nitong nagdaang 2025 midterm elections sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Secmina, ang dagdag na honoraria ay bukod pa sa naunang 2,000 pesos across the board increase na naaprubahan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Kabuang 758.4 million pesos ang kabuang inilaan ng DBM para sa benepisyong ito na layong kilalanin ang sakripisyo ng mahigit 758,000 poll workers, lalo na ang mga gurong tumagal ng magdamag upang tiyakin ang ligtas at tapat na halalan. Tiniyak din ng Commission on Elections o COMELEC na matatanggap ng mga poll workers ang kanilang kabuang allowance sa loob ng 10 araw matapos ang eleksyon. At sa iba pang balita, dumalo ang Philippine Economic Team na sa pangunguna po ni na Department of Budget and Management Secretary Amenna Mina Pangandaman at Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio M. Balisacan sa Philippine Economic Dialogue sa Milan, Italy noong ika-6 ng Mayo 2025. Ibinida po ng economic team ang mga game-changing reforms, policy directions at inisyatibang nakatuon po sa pagpapahusay sa investment climate ng bansa. Kasabay po ng isinasagawang Asian Development Bank annual meeting noon, tinalakay rin ang pagbubukas ng mga oportunidad sa iba't ibang sektor at ang kakayahan ng Pilipinas bilang destinasyon para sa mga global investors na naghahanap po ng sustainable at high-growth ventures. Nagsilbi naman bilang moderator si DBM Undersecretary Margo Salcedo. Nakipagpulong si Department of Budget and Management Secretary Amenna Mina F. Pangandaman kay Mr. Masato Kaanda, ang bagong President at Board of Directors Chairperson ng Asian Development Bank o ADB upang talakayin ang mga Official Development Assistance or ODA projects ng ADB kabilang ang Reducing Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers or Refuel Project at ang Malolos Clark Railway Project. Nakibahagi rin sa sina ADB Southeast Asia Department Director General Winifred Wickling at ADB Executive Director Justin Jokno Sikat sa pulong na isinagawa kasabay ng 58th annual meeting ng ADB Board of Governors sa Milan, Italy. Nagpahayag din ng pagsuporta ang ADB President sa pangunguna ng Pilipinas para sa gaganaping 2026 ASEAN Summit. Kasama naman ni Secretary Mina sa nasabing pulong sina Department of Economy, Planning and Development or DepDev Secretary Arsenio Balisacan, DBM Principal Economist Dr. Joselito Basilio, Department of Finance Undersecretary Joven Balbosa at DepDev Undersecretary Joseph Capuno. At yan ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating budget news. Samantala po, dyan lamang po kayo dahil magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magbabalik po kami at tunghayan po ninyo ang Budget 101 at syempre po ang Budget Talks. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtatapos ng PMA Siklablaya Class of 2025 at binigyang pugay ang kanilang disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng Siklablaya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan.
Binigyang katiyakan ng Pangulo sa mga kadeteng nagsipagtapos na buo ang tiwalang ibinibigay sa kanila bilang mga susunod na tagapagtanggol ng bandila at taong bayan. This is my prayer to the members of Siklab Life. Wherever your duty may take, may it be in the mountains, in the seas, or communities, serve with dignity, serve with honor, serve with love. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating Pinakamalawak na pagbabalita. ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Pinirisinta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang bagong batas na kanyang nilagdaan. At una na rito ang pagiging ganap na kagawaran ng NEDA na tatawagin na bilang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa ilalim ng DepDev, mas madali na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin, alin ang kailangan ayusin, at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Kaya naman, may iwasan na natin ang nasasayang na pondo, panahon at pagkakataon sa paglilingkod. Para mas palakasin pa ang paghahanda laban sa mga sakuna ay inilahad naman ng Pangulo ang PHIVOLCS Modernization Act. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, mas mapapabilis ang paghahatid ng sapat at napapanahong impormasyon na makakatulong sa ating pagharap sa kalamidad. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, tataasan natin ang taunang pondo ng ahensya sa loob ng 5 taon upang makabili sila ng mas modernong kagamitan at makakapagpagawa ng mas makabagong pasilidad. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Oras po, 5:26 ng hapon. Kayo po ay nakatutok sa usapang budget natin sa pangalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Richard Vargas at Eric. Kasama natin si Eric Vocal. At ngayon mag-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na live online. From Attorney Edward Hipe, congratulations po sa Philippine Economic Team. So, anong sasabi niya dyan, sir? Oh, congratulations. Opo, yung announcement kanina ni Secretary Lucas Bersamin regarding nga po sa ilang mga positions na na-retain at mayroon pong konting movement. Yan, congratulations po sa inyo. At samantalahin ko na rin, Eric, na tayo po ay nakikiramay sa pagpanaw ng ating kapatid sa industriya na si Mike Rogas sa ngalan po ng lahat ng mga pamilya, kamag-anak at katrabaho ni Sir Mike ang buong pamilya po ng usapang budget natin at ng Media Affairs and Media Affairs and Community Relations Office ng DBM ay nakikiramay po sa inyo. Okay, Eric, para naman po sa mga bagong nakatutok, kayo po ay tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At sabayan din po tayong napapanood sa TV po sa mga gumagamit po ng TV Plus. Channel 3 po tayo habang channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit po ng Affordabox. At syempre, live din po tayo sa Facebook po ng Radyo Pilipinas at syempre po sa usapang budget natin page ng DBM at sa page po ni Yusek Goddess Hope Libiran. Yan, at ito ang next segment natin. Marami tayong makukuhang bagong kaalaman dito sa ating topic na debt servicing, kaya wag na natin patagalin. Simulan na natin ang Budget 101. Hello Budget Peeps! Alam ba ninyo na may isang mahalagang bahagi ng pamamahala sa pananalapi ng ating bansa? Ito ang debt servicing o ang pagbabayad ng utang.
Ano nga ba ito at ano ang papel dito ng Department of Budget and Management? Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang debt servicing ay ang proseso ng pagbabayad ng gobyerno sa kanyang mga inutang. Pero una sa lahat, bakit nga ba nangungutang ang gobyerno natin? Ito ay upang mapalawak ang taunang sources of financing na tutugon sa mga pangangailangan ng ating bansa. Sa ganitong paraan, hindi kailangan gumastos ng ating gobyerno ng malakihan bawat taon para mapunan ang mga pang-imprastrukturang pangangailangan. Sa halip, ay natugunan pa nito ang mga prioridad na serbisyong pampubliko gaya ng edukasyon, kalusugan, at social protection. Ngayon, kung tayo'y nakapangutang, dapat din tayong magbayad. Dito na pumapasok ang tinatawag na debt servicing o ang taunang pagbayad ng prinsipal at interes. Mahalaga ang papel ng Department of Budget and Management na siyang pangunahing ahensya ng gobyerno na responsable sa pagbuo at pagpapatupad ng pambansang budget at pagtiyak na mayroong nakalaang halaga para sa dapat bayaran. Layunin din ito na siguraduhin na sa mga susunod na taon, bumababa ang ating kabuuang pagkakautang kung ikukumpara sa GDP growth. Nakikipag-ugnayan ng DBM sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Bureau of the Treasury na siyang direktang namamahala sa pagbabayad ng utang. Ang DBM ang siyang nagbibigay ng authorization at naglalabas ng kinakailangang pondo upang sa gayon ay maisagawa ang mga pagbabayad na ito. At yan po ang Budget 101 ngayong linggo. Ako po si Danica ng Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps! Oras sa Pilipinas, 5:31 ng hapon. Ayan, at yan po ang ating Budget 101 ngayong hapon. Nahatid po sa inyo ni Ms. Danica Lagman mula sa Department of Budget and Management. Samantala, isang mainit na talakay na naman, Eric, ang ating ihahatid dahil makakasama natin ngayon ang isa sa mga tumakbo nitong nagdaang 2025 senatorial elections. Kaya simulan na natin, Eric. Oras na para sa ating Budget Talks. Usapang budget natin. Budget Talks. Yun nga, Eric, gaya nga lang nasabi mo kanina sa iyong intro. Ayun, sabi mo nga kanina, kakatapos lang ng halalan at kapag budget ang usapan, paano nga ba pumapasok ang epektibong campaign finance management sa paglalatag ng intensyon at plataforma para sa bayan? Yan ang ating pag-uusapan, yan ang ating pag-uusapan kasama ang social media influencer at 2025 senatorial candidate na si Mark Louie Gamboa. Welcome po sa Budget Talks, Mark, at sa usapang budget natin. Magandang hapon. Good afternoon po sa inyong lahat at sa mga viewers at listeners po ng usapang budget natin. Naka-recover ka na ba, Mark? Yung sa pagod, siguro mga 1 week lang nagpahinga ako, talagang bumawi ako sa tulog. Pero kumaga yung ating laban naman para sa bayan ay hindi naman tumitigil. Yung aking vlog, hindi din naman tumitigil. The day after, nagva-vlog na din tayo uli. So tuloy-tuloy naman yung ating laban para sa mas maganda at sa bagong Pilipinas. Ayun. Gusto ka rin namin i-congratulate kasi bagamat na hindi kayo isa sa mga pinalad na 12 na nakapasok ngayong halalan, ay kayo po ay naglakas ng loob i-offer ang iyong sarili para sa serbisyo sa ating bayan. At congratulations din po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat din po sa mga kababayan po nating nagtiwala at isinama po ako sa kanilang balota. Thank you very much po. I truly appreciate yung pong inyong pagbibigay ng tiwala po sa akin doon. Opo, pero can you give us kung baga ilarawan niyo po ninyo sa amin yung experience ninyo sa nagdaang halalan or sa campaign na inyong 90 days, tama no? 90 days campaign. Actually, hindi lang kasi 90 days yung pinaka-actual na campaign. Pero after you nag-file ka ng COC,
Kumbaga parang ano ka na din kumbaga you start the planning, you start the yung pagbuo ng iyong connections, yung iyong mga volunteers, yung mga so ang habang proseso siya, ang daming ginawa, ang daming inorganize at inayos. Siguro 'yon sa mga nasabi mo nga rason kanina kaya ako tumakbo. Naniniwala kasi ako na dapat we should encourage more people to run. Maraming mga deserving dyan, maraming mga uhusay dyan na mga pwedeng maglingkod sa ating bayan, kaso sila ay natatakot dahil nga iniisip nila, unang ang gastos niyan, wala akong budget para dyan. Iisipin nila, wala akong chansang manalo dyan. Kumaga, mahirap naman talagang makalaban, lalo na yung mga established na mga politicians natin. Pero kumaga, it's a process. Minsan it takes more than one election cycle para manalo. Para for example nga, I would like to cite itong si Attorney Chel Jokno. Yes. Diba? 2 beses siya natalo for senator. Ngayon, he just won as a party list representative. So may mga ganong instances. So sa totoo lang, 90 days is not enough para makilala ka sa buong bansa. Kailangan mas mahabang panahon minsan, and lalo na kapag ang iyong budget ay hindi ganun kalaki. So kilala ka bilang isang political vlogger, no? Yung plataforma mo para sa mga vloggers, no? Tanong ko lang sa iyo, no, bakit senador agad? Halimbawa, pwede namang mas mababa doon. Ano yung paliwanag mo at ano yung mga naging experience mo sa lalo na yung pagtakbo mo? Yun. So yung local, bumoboto ako sa amin sa Bulacan, kung saan doon ako nung aking kabataan. The thing is, I wanted to run. I wanted to gusto kong umikot, gusto kong mangampanya. Meron ako mga pagbabago na gusto kong isulong o mga advokasya na gustong isulong. Kaso, at the same time, bilang isang vlogger din, ay marami tayong mga kaibigan sa iba't ibang lugar sa bansa na kailangan ko ding puntahan during the elections. So, yung pagiging local, pagtakbo sa local is not, hindi kaya. Hindi kakayanin dahil sa gusto kong, for example, may mga kaibigan tayo, pinunta sa Bicol, sa La Union. So, hindi ko kakayanin na magstay lang sa isang lugar. So, national yung choice ko, either siguro party list or senator. Pero pag sa party list naman, kulang naman yung oras ko na para magpa-credit and all that. So, senador ang sinubukan ko kaagad. I wanted to see kung paano ba yung proseso ng pagtakbo, paano ba yung proseso ng pagkampanya, how can we work on it para po in the future elections ay mas maraming ma-encourage na tumakbo at mas maraming mga magagaling na mga kababayan po natin na mabigyan ng chance na maging ma-elect sa mga national positions. Pero did you try to also consult yung mga kababayan nyo na or mga kapamilya mo on your plan to run? Sinabi ko sa kanila a few days before na lang Biglaan pala. Oo, biglaan. Kaya tinatanong din nga, Mark, ba't di ka sumama sa partido o sa ano? Kasi talagang nag-decide ako mga 2 weeks before. Tapos when I wanted na to do it na, hindi na enough yung oras kasi meron ka pa yung CONA from the party. So hindi na din enough yung oras para sumanib pa doon sa mga partido na pwede nating salihan sana. So yun naman yung dahilan. Curious lang ako, no, 'di ba usually Richard pag tumatakbo sinasabi na nag-expect ka ba na manalo o parang inisip mo lang na tumakbo ka lang talaga for experience? Nung 2022 elections kasi, nung huling presidential elections, sumama tayo sa mga umiikot sa mga kandidato noon. Nag-enjoy talaga ako dun sa kampanya. So gusto ko ma-experience yung pagkampanya na ako mismo yung nangangampanya. Kasi nung part na yon I truly enjoy. Talagang enjoy ako itong 90 days. Nakikipagkamay, nagsasalita sa stage, tapos humaharap sa mga interview. That was the part I truly enjoyed. Pero yung the other side of that, yung logistics, yung management, yung budget, yung yun ang masakit sa ulo. At alam natin yung limitations natin na dahil sa kakulangan sa budget, pero sinasabi ko nga, mas malaki yung chance akong manalo
kesa dun sa mga hindi nag-file. Diba? Oo. Kasi kahit na sabihin mo ng maliit yung chance ako na manalo, mas malaki pa rin kesa dun sa mga tao na hindi naman nagsubok man lang. Hindi Kumbaga, man lang di ba, may kasabihan nga sa hindi ka mananalo sa loto kung hindi ka Oo. tataya. Yun eh. Speaking of sinabi mo na malaki yung gastos, no, yun yung realidad talaga sa ngayon na kapag mga tumatakbo, alam naman natin, malaki yung campaign funds Oo, ng iba, napakamahal. daming Oo. advertisement. So ikaw, paano yung naging diskarte mo ba sa iyong pangangampanya? Yung sa atin, mostly social media. Mm. Yun, syempre, social media dahil tayo ay vlogger, may channel tayo. Tapos marami tayong kaibigan ng mga vloggers din na tumulong. So, maraming salamat sa mga kaibigan natin na kinampanya tayo sa mga channel nila. So, one is social media, the other part naman yung sa ground. Buti, meron tayong mga kaibigan dahil sa tagal natin sa political vlogging na tayo ay sinama sa mga caucus nila. Sa mga events nila, proclamation rally, meeting the advance. So, nakatipid tayo doon dahil sila na yung gumastos, nakisampa lang tayo. At least, isang puntahan mo, libo ka agad yung nakakausap mong kababayan. Pero mayroon ba mga fundraising events na isinagawa para sa iyong kampanya? Mahirap kasing sa totoo lang, kapag hindi ka mataas sa mga survey, ang hirap maghagilap ng pondo. Ang talagang makukuha mo lang, yung mga nakakakilala talaga sa'yo, yung mga kaibigan mo talaga, yung iyong family members. So, yun lang talaga. At yung sa aking campaign is mostly self-funded naman. So, yun nga, maaari kayong magbigay nung naging realization ninyo pagdating dito sa sinasabing pagtakbo sa isang national position na maaaring kapulutan ng aral or ng inspirasyon ng ating mga nagnanais na tumakbo for future elections. Siguro for yung mga qualified na mga individuals na pwede silang maging senador, pwede silang maging party list. So sa akin, gusto kong patatagin yung loob nila kumaga wag silang matakot na tumakbo. Kasi at the worst case, matatalo ka. Magagastosan ka ng konti. Sa akin naman, hindi naman ganun kalaki yung nagastos ko. Maliit na halaga lang naman. And you might even enjoy the whole process. Pwede mo bang sabihin sa akin magkano yung nagastos mo? Yung sa akin po, nung huling computation ko, hindi pa nga yata ako lumalagpas ng kalahating milyon. So wala pang kalahating milyon yung aking nagastos. And mostly po doon ay logistics, pagkain, konting tarpaulin, konting sticker. So, napakababa lang, konting t-shirt. Napakababa lang po nung aking ginasta. Siguro yun lang, ang kakulangan lang wala ako masyadong tarpaulin na naikalat, pero it's a learning experience. Kumbaga, mas ma-prepare ko na for the next time na kung sakaling merong akong tumakbo o meron ng kaibigan na tatakbo, kung paano yung tamang labas nung paggamit ng mga budget for the campaign. Puputulin natin yung part na yan at alamin natin sa susunod na episode sa ating pagbabalik kung paano nga ba yung magiging kung paano ninyo spend your ginastos yung mga pondong nakuha or kung paano ninyo minanage yung inyong mga resources dito sa nagdaang halalan. Magbabalik po ang usapang budget natin. Pinirisinta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang bagong batas na kanyang nilagdaan. At una na rito ang pagiging ganap na kagawaran ng NEDA na tatawagin na bilang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa ilalim ng DepDev, mas madali na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin, alin ang kailangan ayusin, at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Kaya naman, may iwasan na natin ang nasasayang na pondo, panahon at pagkakataon sa paglilingkod. Para mas palakasin pa ang paghahanda laban sa mga sakuna ay inilahad naman ng Pangulo ang PHIVOLCS Modernization Act. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, mas mapapabilis ang paghahatid ng sapat at napapanahong impormasyon na makakatulong sa ating pagharap sa kalamidad. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, tataasan natin ang taunang pondo ng ahensya sa loob ng 5 taon upang makabili sila ng mas modernong kagamitan at makakapagpagawa ng mas makabagong pasilidad. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. At
kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Usapang Budget natin sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gary Soplibiran. Ako po si Richard Vargas at Siyempre, ako naman po si Eric Vocal. Napapanood pa rin po tayo sa TV, Channel 3 po sa mga gumagamit ng Affordabox at siyempre po Anang TV Plus at Channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit ng Affordabox. Yan, naputol ko kanina ang ating masayang usapan. Eric, meron tayong hanging question. Go ahead. Yes, yung nga yung... Kasamang ating guest, si Mr. Mark. Kasi actually, kwento pa siya kanina tungkol dun sa mga Realizations. realizations niya. Ano ba? Sige, go ahead. Yun yung isang part na yun. Syempre, gusto nga natin palakasin yung loob ng mga iba pang mga gustong tumakbo na you might enjoy the process. Hindi mo kailangan ng sobrang laki. Naalala ko si Miss Heidi Mendoza, nasa top 20 siya o 22. Ang nagastos niya is 2.5 million. Which is kaya mong erase yung ganung halaga. You might even enjoy the process. So wag silang matakot na tumakbo dahil kailangan ng bansa natin ng mga mas matatapang na yon. And aside from that, siguro yung isang naano ko din is kailangan din talaga natin in the future ng mga campaign finance reforms Kasi merong mga parts na I would say na medyo unfair, like from October hanggang Feb, yung mga ibang senatorial balls ay labas ng mga television ads. Medyo lugi yung mga ibang tumatakbo na walang panggasto sa mga ganong television. Yung sa campaign period, walang problema. Kasama naman talaga yung TV dyan. So may mga ganong parte na I think pwede pa nating pag-aralan para mas maging patas. At siguro yung mga estasyon din, I know itong Radyo Pilipinas ay na-interview din ako nung campaign period. Sana yung mga ibang major stations din ay mas bigyan ng maraming airtime. Yung pong mga ibang tumatakbo na walang masyadong budget pero deserving naman. Kasi malaki talaga ang role ng mass media, lalo na for senator. Tsaka ito rin yung magiging daan din para makilala din yung mga less popular or yung mga less yung mga bagong pangalan na pumapasok sa sa larangan ng politika. Maraming tumakbo kasi ngayong independent, 'di ba? Ikaw ba, halimbawa kung papipiliin ka, kung meron ka bang magiging kapartido talaga, pipiliin mo maging independent o sasama ka sa isang grupo dahil mas mahirap kasi yung nag-iisa ka? Mas okay yung may partido pa rin. Yun ang na-realize ko. Inadapt naman ako ng Aksyon Demokratiko in the middle, during the middle ng buong kampanya. Tinulungan din naman nila ako. Pero iba pa rin talaga kapag meron kang partido kasi yung logistics side tapos yung network mo ng mga volunteers, ng mga politiko. So maraming tutulong sa iyo all over the country, lalo na kung national party yung makakasama mo. And syempre matuturuan ka nila. Ako kasi ang nangyari sa akin dahil nga independent, walang libro Walang libro na pwedeng ganito paano tumakbong senador. So lahat kumbaga nangangapa ka. Basta ito na lang yun. Basta ito na lang. Minsan nalilate tuloy. Minsan nalate ako maglabas ng jingle, nalate ako ng so kumbaga yung learning curve ko ay medyo ang dami kong mga nasayang na oras dahil sa mga bagay na hindi ko alam dun sa pagtakbo. Pero yun nga, ang maganda, natutunan ko. Kaya nagpapasalamat pa rin ako dun sa buong process. Naging advantageous din ba sa'yo na you are already in the social media circle? I think yun ang rason kung ba't hindi ako na nuisance I think so siguro yun. So thank you din sa mga malalaking views. Malalaking views sa social media. Tsaka matagal na din naman tayo sa political vlogging. So siguro yung mga iba taga-Comelec nanonood siguro ng vlog natin. Marami din naman tayong naaabot. Pero equalizer kasi yung social media kumbaga mas less yung kailangan mong pag-ikot sa mga kasi sa sobrang laki ng Pilipinas, sobrang daming tao natin, hindi mo talaga kakayanin na physical na puntahan lahat-lahat. So kahit pa paano nakakadagdag yung social media and creating awareness to create your base at eventually yun nga hanggang ma-translate mo into votes pagtakbo. Ito pala, 'di ba, pinag-usapan natin early campaign na to. Halimbawa, tatakbo ka uli sa susunod. So, yung mga plataforma mo tungkol sa mga pagsulong tungkol sa kapakanan ng mga vloggers, bukod dun, ano pa yung mga naging plataforma mo? Yun din isang maganda kasi throughout the whole campaign nabuo yung aking plataforma, nabuo yung ito actually yung plataforma ko, it's something na
pwede kong isulong kung nandun ako sa Senado, pwede ko ding i-advocate ngayon as a vlogger. For example, ang isang pangarap natin is high school for ICT, Philippine ICT High School. Kasi in the future, puro technology na yung ano sa mundo. So maganda, ready yung mga Pilipino, yung mga software engineers natin, AI, cybersecurity experts. Maganda, inaalam natin sino bang mga Pilipino ang may kakayahan yan. Kunin natin sila, ilagay natin dito sa high school, bigyan natin ng pondo, magagaling na guro at gagamitan. Philippine ICT High School, that is to develop yung pong sariling tech sector natin sa bansa. Parang Philippine Science High School, pero ito is nakafocus sa ICT, AI, cybersecurity, lahat ng yon. Yun na yung mga yung mga papasok na industriya na ngayon AI, Digitalization. Tapos ito, pasok din sa budget na pasok din sa dito sa inyong radio show. Na pwede din nating i-advocate para mas maigting pa is financial literacy sa mga paaralan, sa grade school, high school. Kung paano mag-budget, tumawak ng pera, paano yung banking, paano yung umutang, paano yung loans, paano yung taxes, paano yung kasi yun ang problema. Maraming sa kababayan natin gumagraduate ng high school, senior high, hindi masyadong maalam pagdating sa budget, pagdating sa pera. Kaya minsan nabubudol sila, minsan nababaon sila sa utang, naaano sila ng mga lending, 'di ba, na napakalaki ng mga interest kasi hindi masyadong naituturo siguro sa kanila. Yung mga magulang nila maaaring hindi din alam 'yon. So isang advocate din ako na financial literacy na maipasok talaga sa mga curriculum at maituro sa mga kabataan po natin. Kasi ako, natutunan ko din yan at a later stage na, nagtatrabaho na ako. Kumbaga, after mo nang magkaroon ng, yung iba sa atin, nababaon sa credit card. Yung iba sa atin, so maganda, we prepare our children para, kumbaga, for the sake, kumbaga bata pa lang, they are helping na to contribute sa ekonomiya ng bansa and not the other way around. Hindi sila nagiging pabigat. At ang sinasabi nga natin, even dito sa mga naging past guests natin at saka yung mga resource persons natin dito sa programa, it should start educating the young yes. At a very young age, yung mga about financial literacy. Totoo. Kaya yes. malaki ang role ng inyong radio show. Correct. Yung mga influencers katulad nila Chinkitan, yung mga ganon, yung mga ganong klase ng content na talagang nakakatulong talaga. Pero ang gusto ko sana ipasok na mismo sa eskwelahan. Kung turuan na natin sila on that level pa lang para lahat siguradong matututo ng pagdating sa paghawak at pag-manage ng kanilang pera. Alam mo, nakaka-relate ako dyan kasi 'di ba, Richard, meron like plano kasi kami na magturo talaga ng ganyan. Parang magkakaroon kami ng quiz show sa mga schools tungkol sa pagbabudget. Pinaplano namin yan. Yun, tinan nyo, align pala tayo sa ganyang Ako po bilang isang vlogger, pwede akong tumulong, magvo-volunteer ako para tumulong sa inyong ahensya para ikalat yung inyong mission na yan. And siguro, and lastly lang doon sa mga plataforma na nabuo natin during the campaign, gusto ko isang government run na website kung saan pag wala kang trabaho, magla-login ka doon, tutulungan ka ng gobyernong maghanap ng trabaho. Parang HR siya lumalabas na online na centralized na yung gobyerno makikipag-coordinate din sa mga employers, sa mga so kumaga dapat mas tinutulungan ng gobyerno yung mga kababayan nating maghanap ng trabaho. Hindi lang sa okay naman yung mga job fair, pero maganda kung merong mas kung merong mas personalized na ganun. Kung kulang ka ng kakayahan doon sa website na yun na din ang tutulong sa iyo kung paano ka ma-upgrade yung skills mo. Ituturo ka sa TESDA, ituturo ka sa kung saan man. So isang organized na website na yon na kung saan bibigyan ng trabaho, magma-matching ng trabaho para sa mga kababayan natin at sa mga employers. At hindi hindi alam ng iba sa ating nanonood taga-subaybay na itong si Mark, hindi lang siya political vlogger, hindi lang siya social media personality, pero isa rin siyang business owner and business entrepreneur in general. Oo, ng ilan sa mga kilalang beauty products, di ba? Yes po. So paano mo na babalanse yung oras mo nung kampanya na meron kang negosyo tapos merong kailangan mo umikot hindi ko po mabalanse. Yung pong mga naman po, yung aking pamilya kasi, yung aking mom is a dermatologist. So meron kaming mga clinics, merong mga aesthetic na centers. Yung aking dad naman, yung sa Erase naman,
So yung mga available sa mga department stores and drug stores na mga produkto ng mga beauty products, kailangan ko talagang mag-leave doon sa kanilang kumbaga usually kasi vlogger ako pero tumutulong din ako sa mga negosyo namin. So kailangan ko magpahinga muna ng 8 buwan para i-pursue itong ginawa kong pagtakbo. Ano yung mga produktong yan? I think na-mention may Erase. Opo, yung sa dad ko is yung Erase na beauty products. Meron siya sabon, mga gluta, mga papaya, iba-ibang klase ng mga sabon. Yung pwede pala na siya maging sponsor dito. Ay, oo. Pero actually, ang isa sa mga gagawin din namin after nito, itong elections, is ang programa natin is free facial sa barangay. Okay, so ang ginagawa namin, actually 10 years na namin ginagawa to, pupunta kami sa isang barangay, mga 100 tao, bibigyan namin ng free facial services. O tapos nandun yung produkto namin, kung gusto nilang bumili, pwede naman, pwedeng hindi. Tapos yung mom ko, yung derma, pwede siya magbigay ng mga skincare tips o kaya kung magpapakonsulta about sa balat. So, yun ang isang programa na ginagawa namin na kahit papaano ay nakakatulong sa mga... Nabanggit mo na yung isa kong itatanong ko sana sa'yo, no? Ano nga ba yung next after midterm elections? Ano yung next kay Mark Gamboa? Oo nga, pinangunahan ko nga. Ayun. So, kasi yun yung usual na tanong, magtatakbo ka ba? O sa boto nakuha mo, baka tumakbo kang party list, o tatakbo ka ba sa inyo, sa Bulacan, o sa Quezon City, o sa akin po, gagawin ko kung ano po yung kailangan sa akin. Yun masyado malalim yun. Kung saan tayo mas makakatulong sa bayan. Kung ang kailangan diyan ay tumakbo ako uli bilang senador, bilang party list, bilang lokal sa amin, o kung ano man, lalo na po 2028 ay presidential elections. Kaya po magiging na naman yan, magulo na naman yan. So kahit paano po meron tayong role na ginagampanan bilang isang vlogger, bilang isang activist para sa good governance. So ang sa akin po, kung saan tayo makakatulong, yun po yung gagawin natin. Kung kailangan tumakbo, tumakbo tayo uli. Kung kailangan hindi tumakbo at sumama tayo sa isang grupo, sa isang organisasyon na makakatulong sa bansa, yun po ang ating gagawin. Pero hindi po matatapos yung ating mga sinusulong na advokasya. Yung pong plataforma po kasi na parang sinabi ko sa inyo kanina, hindi po siya ginawa ko lang para lang sa kampanya lang. It is really my advocacy. Isa po siyang cause at isa po siyang bagay na gusto ko pong ma-implement sana with or without a government position. Pwede ba magbigay ng isang example lang? Sige, nung nakaraang eleksyon, kasama ko si Doc Willie Ong. Tumatakbo siyang vice president noon. Meron siyang pinropose noon. Meron kaming binuuno na plataforma, Cancer Center, the Philippines. Ang nangyari, of course, nanalo yung si Pangulong Bongbong Marcos. Ang maganda naman, ang pinapasalamatan namin ay sinimulan nila at sinisimulan ng ipatayo yung pong ating cancer center. So hindi ito para lang sa isang politiko lang o sa akin lang o sa mga ko lang. This is for kung ano po yung makakaganda para sa ating bansa. Yun po yung susuportahan po natin at yun yung isusulong natin. At hopefully po ay makatulong tayo kahit papano in our own little way. Bago tayo magwakas, may tanong lang ako sa iyo kasi madalas nagkakabanggaan Richard, no. Kunin ko lang yung niya, yung kanyang opinion, no. Nagkakabanggaan yung social media, yung influencer, yung vloggers sa mainstream media. So ano ba yung pananaw mo diyan sa usapin na yan? Alam niyo po, ako ang nagbi-bridge talaga. Gusto ko talagang mag-bridge kasi nung pangit mapakinggan, nung nakaraang administrasyon kasi medyo hostile sila sa mainstream media. For whatever reason, kung ano mang rason nila, siguro it benefits them or it energizes yung base nila, kung ano man. Pero hindi po dapat hindi po dapat dahil kumbaga there is room para po magkasama yung pong mainstream media at saka yung mga vloggers, yung online, para magkatulungan. Kami po, meron kaming matututunan sa mainstream media, yung mga journalist ethics and yung mga standards, ganon. Tapos yung mainstream media, may matututunan din dito sa mga vloggers din, sa mga panibagong style, paano kumuha ng atensyon ng mga kababayan natin. So, pag-adapt sa technology. Pag-adapt sa technology. Yun nga. At syempre, itong mainstream media, mas may kakayahan pagdating sa mga fact-checking, pagdating sa mga... So, kailangan po magtulungan yung dalawa. Hindi po dapat nag-aaway. And I believe there is room for both.
At we are still, kumbaga, minamanage pa lang natin itong bagong terrain na ito kung saan merong mainstream, merong vloggers, pero hopefully po ay makuha po natin yung tamang balanse in the future. Yun, wala na tayong oras, no? Pero Napakamalaman na malaman. ating Pwede usapan bang ngayon. i-promote mo yung mga channels mo? Opo, Saan ka Mahanap ng ating mga listeners and viewers. Ang dami mong pages tsaka Opo, madami pa. podcast. Yung pagdating po sa aking politika ngayon, hanapin lang nila Mark Gamboa, yung nakakulay blue ako na polo shirt. Yun po yung Facebook page na ginagamit ko ngayon sa politika side. Yung po aking YouTube na yun, yung matagal pa rin, yung Models of Manila TV sa YouTube. Yun po yung ating main pa rin na YouTube channel. So, yun. Tsaka sa TikTok, pwede nila akong hanapin din, Mark Gamboa.ph. Sumasayaw ka ba sa TikTok? Oo, sumasayaw talaga ako. Kasi ano talaga yung politics is just one side ng Correct. ginagawa namin sa social media. Meron kaming sports, meron kaming showbiz. Talagang mas naging maingay lang siguro yung sa politika kasi tumakbo ko. Pero lahat ng aspeto ng social media ginagawa din namin. Pati pagsayaw. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon, Mark. At good luck sa anumang future endeavors na Thank you. Pwede mong last word lang. sige, Ako po ay nakikiramay lang kay Sir Michael Rogas. Opo. Siya po ay aking kaibigan din. In fact, isa siya sa mga nag-interview dito din niya ako in-interview nung mga unang araw ng campaign period. Morning show yata yun. Morning show ba yun? Morning show, opo, alas 4 ng umaga. Kasama niya si Lawrence yata. Oh, I think that was one of the last times na nakita ko siya at kaya ako po ay nalulungkot at nakikiramay po sa buong kanyang pamilya at saka sa Radyo Pilipinas na din dahil nawalan tayo ng isang mahusay na journalist. Yes, nakikiramay po kami. At ayan, maraming salamat ulit, Mark. At dyan na po nagtatapos ang usapang budget natin ngayong hapon sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gladys Oplibiran. Ako po si Richard Vargas. At maging updated po sa mga pangyayari sa bansa dahil susunod na po ang Balitang Pambansa. Ako naman po si Eric Vocal. See you next week, same time, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Putol na. Hanggang alas 6, hanggang 5:55 lang kasi tayo. Yes. Okay. Okay lang.